Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Misteryo ng Astral Projection. Mga kwento ng lagim ni Kabano. Pinagpalang araw po sa inyo, Kabano, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Bago ko ilahad ang kwentong ito, ay ipinagpaalam ko muna sa aking kaibigan na kung maaari ko bang ibahagi sa inyong channel ang kanyang karanasan. Kaagad naman po siyang pumayag, kaya sisimulan ko na po ang pagbabahagi ng kanyang karanasan. Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Raymer Jade. At kaya isinulat ko po ang kwentong ito dahil sa isang araw ay nagka-interes akong makinig ng kwento ng kaibigan kong lalaki sa group chat namin. Dahil sa mahilig akong makinig ng iba't ibang kwentong katatakutan sa YouTube, ay nagulat ako dahil hindi ko lubos akalain na mahilig din pala makinig itong kaibigan kong babanggitin sa kwentong ito ng mga horror stories kapag wala siyang ginagawa sa bahay nila. Ayon dito, ay matagal na pong nangyari sa kanya ang kwentong ito. Bagamat hindi ko siya friend sa Facebook, palagi ko po siyang nakakausap sa call ng Messenger tuwing gabi. Hanggang sa nakausap ko po siya nung nakaraang gabi at ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa nangyari sa kanya habang siya ay tulog. Ayon sa kanya, nang dahil sa sobra niyang pagod at kasalukuyang nakainom pa, pagkahiga niya sa malambot na kama ay kaagad siyang nakatulog. Ngunit hindi pa man gaanong kalaliman ng kanyang tulog, ay nanaginip kaagad siya na nakikita niya ang kanyang sarili na lumulutang papunta sa kanilang kisame. Habang nasa kisame siya at nakalutang, ay nakikita niya pa ang isa niyang kamukha na nakahiga sa kanilang papag kasama ang bagong anak na sanggol nito at ang asawa nitong mahimbing na natutulog. Kaya sobrang nagtataka siya at natatakot na sa mga oras na yon dahil sa hindi niya mawari kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya at bakit nakikita niya ang kanyang sarili sa panaginip niya na parang totoong nangyayari. Pero ang mas ikinagulantang at ikinagulat ng kaibigan kong si Roberto ay ang pakiramdam niya na para siyang hinahatak mula sa kisame pataas. Hanggang sa ilang sandali pa ay nararamdaman na lang ni Roberto na tumatagos na siya sa kanilang bubungan. Nang makita niyang tumagos siya, ay sobra na siyang nabahala sapagkat kakaiba na ang nangyayari sa kanya at hindi na ito normal. Kaya nang dahil doon, ay pilit niyang inisip na isa lang itong panaginip at pinilit niyang igalaw ang kanyang hinlalaki sa paa upang muling bumalik sa katawan niya ang kanyang kaluluwa. Diyos ko, tulungan niyo po ako makabalik sa aking katawan. Huwag niyo po akong papabayaan. Dasal niya sa kanyang isipan. Hanggang sa ilang sandali pa, ay tuluyan niya na itong naigalaw ang kanyang hinlalaki sa paa at pinagpapawisan siya ng magising. Kaya agad siyang tumayo at tinungo ang kusina upang kumuha ng tubig na inumin. Upang maibsan ng kanyang pagkauhaw na animoy naglakbay siya ng pagkatagal-tagal dahil sa pakiramdam niya ay tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Wala siyang pinagkwentuhan ng mga sandaling yon sa mga nangyari sa kanya dahil ang buong akala niya isa lang yung normal na panaginip. Hanggang sa makalipas pa ang ilang araw, ay ganun na naman ang nangyari sa kanya. Paulit-ulit pa rin, subalit sa ibang direksyon naman siya dinadala nito. At ang ipinagtataka niya, ay pakiramdam niya ng mga sandaling yun na may humihila sa kanya sa magkabilang kamay. At pakiramdam niya ay parang pinag-aagawan ng kanyang kaluluwa. Kaya ang ginawa niya, ay pilit siyang kumakawala at lumalaban dito. Hanggang sa muli na naman siyang nagising at habol ang hiningang napaupo sa higaan dahil sa kaba at sa takot na kanyang nararamdaman. Hindi kalaunan ay nagtataka siya sa kung bakit paulit-ulit niyang nakikita ang kanyang sarili na humihiwalay sa kanyang katawan sa tuwing siya ay matutulog. Kaya ang ginawa niya ay nag-research siya tungkol sa mga kaluluwang humihiwalay sa mga katawan nila. Habang abala siya sa paghahanap ng sagot sa mga katanungan niya, ay biglang napadako ang tingin niya sa nakasulat sa libro na ang pamagat ay Astral Projection. Malapit lang ito sa kanyang kinauupuan, kaya kaagad niya itong kinuha at binasa. Ayon sa nakapahayag dito,
Ang astral projection ay isang tema na karaniwang ginagamit ng mga practitioners sa metaphysical spirituality community upang ilarawan ang intensyonal na karanasan sa labas ng katawan ng taong tulog. Ang theory ay nakasalalay sa paniniwala na ang kaluluwa at katawan ay dalawang magkaibang mga nilalang, at ang kaluluwa ay maaaring iwanan ang katawan at maglakbay sa mundo ng astral. Matapos niya itong basahin, ay kaagad siyang napaisip at napatanong sa sarili na isa kayang astral projection ang nangyari sa kanya. Ngunit papaano kasi, ayon sa karamihan, na kapag lumabas ang iyong kaluluwa sa katawan mo, ay maaaring pasukin ito ng ibang elemento o kaya ay mga multong naghahanap ng mapapasukang katawan. At kapag nalaman nilang naglakbay ang iyong kaluluwa, ay mag-uunahan ang mga itong pasukin ang iyong tulog na katawan. At kapag nangyari yon, ay hindi ka na muli pang makababalik sa katawan mo. Bagamat natatakot siya dahil sa nalaman niya, ay hinayaan niya lamang yun. Hanggang sa ang pinakahuling naranasan niya ay ang paghila sa kanyang kaluluwa at kitang-kita niya na hinihila ang kanyang mga paa palabas ng kanilang bahay. Habang ginagawa yon nang hindi niya nakikitang nilalang, ay sobra siyang nahintatakutan. Dahil sa nakikita niya ang kanyang sarili habang unti-unting humihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. At kahit anong pilit niyang gawing kapit sa katawan, ay hindi niya magawa hanggang sa ang pakiramdam niya ay tuluyan na siyang mahihila nito. Subalit biglang mayroon siyang narinig na bumubulong sa kanyang isipan. Roberto, magdasal ka. Dahil yan ang panlaban sa mga masasamang balang agawin ng iyong katawan. Wika ng bumubulong na lalaki sa kanyang isipan. Kaya ang ginawa niya ay kaagad siyang taimtim na nanalangin sa Panginoong may kapal sa kanyang isipan. At ilang sandali pa ay bigla na lang siyang nagising. Kaya kaagad na bumangon siya upang hindi na siya makatulog pang muli. Isang araw ay hindi na siya nakatiis pa at naikwento na niya ito sa kanyang lolo. Lolo Berting, may sasabihin po sana ako eh. Kasi po, sa tuwing natutulog ako, nakikita ko po yung kaluluwa kong lumalabas sa aking katawan. Yan nga sadang itatanong ko sa iyo, Apo. Nakaraan pa kasi kitang napapansing balisa. Hindi ko na po alam, Lolo. Natatakot na po ako sa nangyayari sa akin. Kaya minsan po ay natatakot na rin akong matulog. Dahil sa tuwing nakakatulog na po ako, pakiramdam ko, pinag-aagawan ng kaluluwa ko ng mga nilalang na maiitim. Huwag ka maglala, Apo. Pupunta tayo sa kaibigan kong albularyong si Caselso, sapagkat alam kong siya lamang ang nakakaalam kung ano ang magiging pangontra dyan sa nangyayari sa iyo. Isang araw ay tinawagan ako ni Roberto at nagwika ito sa akin na kung maaari bang samahan ko ito at ang kanyang lolo Berting na pumunta sa kakilalang albularyo ng kanyang lolo upang magpagamot sapagkat natatakot siya. Dahil sa wala naman akong ginagawa ng mga sandaling yon, kaya pumayag na akong samahan ng mga ito. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa bahay ng albularyo, ay napapansin kong tahimik lang itong kaibigan ko habang nag-iisip ng malalim. Nang makarating na kami sa bahay ng albularyo, ay tamang-tama naman dahil katatapos lang nitong manggamot sa isang pasyente na ayon dito ay sinapian ng demonyo. Kaagad naman kaming pinapasok nito sa loob ng bahay. Habang nakaupo ako at pinagmamasdan ko ang aking kaibigang si Roberto, tiningnan ng albularyo ang palad ng kaibigan ko habang ikinukwento nito ang nangyari sa kanya. Habang nakikinig lang ako sa usapan nila, ay narinig kong nagsalita ang albularyo pagkatapos ng ginawa niyang pag-usal ng orasyon at hinipan niya ang katawan ni Roberto. Nako. Kaya pala pinag-aagawan ka ng mga kaluluwang ligaw at mga maiitim na nilalang, iho. Dahil sa mahina ang iyong dungan. Nasa lahi niyo ang mahina ang dungan kaya lapitin kayo ng mga masasamang nilalang at kaluluwa. Teka, sandali. At may ibibigay ako sa iyong pangontra ng aswang at mga nilalang na hindi mo nakikita. Nakita kong saglit na tumayo ang albularyo at nagtungo sa kwarto nito at may kinuha. Maya-maya pa ay lumabas na ito. May hawak itong nakabalot ng kulay itim. Inusalan muna ito ng albularyo ng orasyon at iniihip dito bago itinali yun sa bewang ng kaibigan ko.
Isa yang pangontra sa kahit anong masasamang nilalang at mga kampo ng kadiliman. Habang nasa iyo yan, ay hindi ka malalapitan, sapagkat takot ang mga yan at nasisilaw sa ginawa kong pangontra sa iyo. Pagkatapos gumutin ng albularyo ang kaibigan ko, ay nagpasalamat na kami dito at umuwi na siya at ang kanyang lolo sa kanila. Habang ako naman ay nagpaalam na sapagkat may lalakarin pa ako. Dahil sa tumawag ang aking ina at may pinapadaanan pa ito bago ko umuwi sa bahay. Bago ako umalis ay narinig kong nag-usap silang maglolo. Ayon sa kanyang lolo ay ugaliin niyang palaging magdasal bago siya matulog upang hindi siya malapitan ng kahit anong masasamang espiritu. Sapagkat ang mga ito ay pakalat-kalat lamang sa ating mundo at tanging dasal lang ang paraan upang maiwasan at hindi na mangyari pa ulit ang paghihiwalay ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Hanggang dito na lang po ang kwento ng aking kaibigan Kabanong. Maraming salamat po at muli ay binabati ko ang inyong mga taga-subaybay. Gumagalang, Raymer Jade. Mga kasangga, narinig nyo ang isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa isa sa mga subscriber natin. Kung meron po kayong mga kwento ng kababalaghan at misteryo, mga aswang, multo, kaluluwa, elemento at mga lamang lupa, maaari nyo po itong ipadala sa akin sa aklatnanglagim2021@gmail.com. At mas magandang mag-request friend rin kayo sa aking Facebook account na Kabanong para ma-message nyo ako na meron kayong sinubmit na kwento ng kababalaghan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng mga new subscribers, mga nag-comment, at syempre pa, maraming salamat rin sa ating kasangga community member na sina Nika Noshel Urbano, Shasha Sodario, at Milagrosa Lu. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa aking channel. Hanggang sa muli, ito ang inyong Kabanong dito lang sa Aklat ng Lagim ni Kabanong.